Nagpasalamat ang Ukraine sa Pilipinas dahil sa boto nito nasabihan ng United Nations ang Russia na alisin ang militar nito sa Ukraine. Pero ang Amerika pumanig sa Russia. Sinundan niya ng pagpapamukha ni US President Donald Trump kay Ukraine President Volodymyr Zelensky ng tulong ng Amerika sa Ukraine. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 70 bansa ang bumoto para sa resolusyon ng United Nations na pinagsasabihan ng Russia na alisin na ang militar nito sa mga sinakop nilang lugar sa Ukraine. Kasama sa pumirma dito ang Pilipinas. We were very happy to learn that just a few days ago the Philippines has voted in favor of the Ukrainian resolution, and that was very positive, and we do really highly appreciate. Pero sa unang pagkakataon, pumanig sa Russia ang Amerika, alinsunod sa mga ginagawang pagbabago sa foreign policy ni President Donald Trump. Sinundan ito ng mainit na pulong ni Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Oval Office itong weekend, kasama ang iba pang US officials. Ikinabigla ng marami nang ipamukha ni Trump ang mga tulong na ibinigay ng Amerika. Isinumbat ang hindi umano pagpapasalamat ng Ukraine at tinawag si Zelensky na bastos. Sa issue ng West Philippine Sea, isa sa sandigan ng Pilipinas laban sa China, ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika. Pero sa nakikita ng isang foreign policy and defense security expert, binabalanse ni Trump ang barahan nito sa iba pang malaki at makapangyarihang bansa gaya ng Russia at China. Kaya nababahala siya dahil hindi daw imposible na matulad sa Ukraine ang trato ni Trump sa Pilipinas. Natatakot tayo dahil kahit na meron tayong ironclad commitment and all this treaty ally tayo ng US, especially now with their policy of America first, baka magbago rin yung kanilang temper and support to the Philippines. Dito raw masusubok si Pangulong Bongbong Marcos sa diplomasya at global politics. We see the art of politics, kung gaano kagaling ang ating Pangulo sa pakikipag-diskusyon kay Pangulong Trump, no? But of course, no, ang katanungan doon ay kung mag-align ba ang ating Pangulo at ang ating bansa sa kagustuhan ng Amerika. Tinanong namin ng Malacanang tungkol sa nangyari sa pagitan ng Amerika at Ukraine. Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Hinihinga namin ng pahayag si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Naniniwala naman ang Ukraine na matibay ang alyansa ng Ukraine at Pilipinas, lalo pat may pinagdadaanan din ng Pilipinas laban sa mga bansang lumalabag sa rules-based order at umaangkin sa sovereign rights. I'm sure that the Philippine government will remain, let me say, the same term, ironclad for support of Ukraine. We will continue to see, we will continue to observe our Philippine colleagues and the Philippine governments to be supporting of the just, lasting and comprehensive peace, and that should be based on the rule of international law. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.